I got that smile from you. Love, loving your smile. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kababayan. Ngayon po ang araw ng ating episode 1, ang mabuting pamamahala sa pamahalaang lokal. Naririnig niyo po ba ako? Please, pwede po bang mag-thumbs up para makita ako kung naririnig ninyo ako? Hello? Okay po. Salamat po. So, mga kaibigan, unfortunately, nagkaroon daw po ng emergency si Mayor Dan. Tinext po ako ng sekretarya niya kaninang umaga dyan, mga mag-aalas 11 o 10:45 to be exact. 10:45 in the morning. So, nagka-emergency daw po. Naintindihan naman natin yun. Kung may emergency talaga siyempre, mauna po yung emergency, ano. Pero sabi po ng sekretary niya, si Secretary Colleen Malyari, na kung pwedeng i-replace or kung pwede si attorney Isagani, Jose Isagani Gonzalez ang mag-replace in behalf of Mayor Dan Quinto. At tayo po'y nagagala kasi po nagkaroon tayo ng replacement po. No? Inihintay lang po natin sandali si attorney. Friends, bukas po meron din tayong live special episode 1. Guest po natin ang DILG officer ng Municipality of Masantol. Hmm, si Sir John Lamparas. So si Sir John ay magbibigay linaw sa atin about the DILG's full disclosure policy. Ano po 'yon? Na kung saan ang budget ng munisipyo, ang utilization, ang liquidation, mga bidding, public biddings, ay maari po ninyong ma-access. Kung paano, punta po kayo mamaya sa or bukas po. Anood po kayo bukas para maliwanagan kung paano ba ma-access ang budget, ang liquidation, ang utilization report ng pondo ng munisipyo ng Masantol. At kumusta po kayo? Dito sa Canada, malamig pa rin. Ano pong weather ngayon? Weather ngayon ay mas ano po ngayon, mas malamig pa rin pero it's fine. Mga nakaraang araw ay mga negative ang nakukuha natin. At unfortunately po, hindi rin nakatugon ang ating butihing konsihal, Boboy Lakap, sa ating imbitasyon. Nag-follow up po tayo ng maraming beses pero hindi po tayo napaunlakan.
So, wala pong dahilan kung bakit hindi siya sumagot. Ah, pero nag-send po ako ng link sa kanya. Sakaling may gusto siya sabihin, baka may masabi tayong hindi niya gusto at gusto niyang paliwanag yung sarili niya. So, feel free po. I send a link, Consiel Boboy, ha? Ah, para makasama po namin kayo sa talakayan. Ano pa ba? So, tignan natin ang... Wow, we have 16 viewers so far, eh? Ah, mga kaibigan, nandito na si Attorney Gonzales. Admit na po natin siya. Good evening, Attorney. Hello, Attorney. Oh, ano ba? Last time that I saw you was in 2013. Yes, that was July. Nagkasama po tayo ng almost a Ano, one month sa month. munisipyo ng A month. Masantol. Hindi po ba? A month lang. Oo, iniwan mo kami. Ah! Actually po, gusto Oh, kong manatili pero naging masuno rin tayo. okay, kaya nga. Oh, ano Yeah. bang... Kumusta po kayo? Ngayon kagagaling lang namin dun sa misa dahil nga Feast of the Black Nazarene ngayon eh. Tama, tama po. Oh, at ongoing ngayon yung prosesyon dito sa bayan natin, sa Masantol. Oh, okay. That's Eh, nice po, kaso ano? dahil malakas ka sa akin, kaya nagpaalam Ah! na ako. Hindi na ako sumama sa prosesyon. Ah, Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa ating imbitasyon. Sana ay po kung ano maraming... man ang emergency ni Mayor, sana Mm. walang malaking damage sa property o pagkawala ng buhay. Ay, wala naman sa gano'n. Kaso marami talaga tayong, alam mo, si Mayor nga, walang tigil na naghahanap ng paraan niya, solusyon. Kasi nga, alam mo yung budget ng Masantol, talaga kung ikukumpara mo sa ibang bayan, kakarampot eh. 276 million. Siguro sa iba, ang tingin nila eh, malaki na yung amount na yan. Attorney, when I Pero left, sa it was just around mm, 70 million. So, 200, marami na 200, nagbago. oh, Magkano po ngayon ang hindi, budget, if you don't mind? 276 million. Yun ang Oh, budget na 276 Masantol for, million. 20, for Attorney, 2026. konting background lang Mm. para makilala ka ng mga kababayan natin. Baka pwede pong introduce ng konti ang sarili ninyo. Ako eh talaga, nahihiya ako sa ganyan eh. So, ako eh talaga, ako pinanganak ako sa Caloocan, pero ang lahi ko talaga galing sa Makabebe. From Makabebe. Pero yung lola ko raw, yung si Paz Gese, ay talagang taga Masantol, San Isidro anak, tabi ng, San Isidro Matwa, tabi ng, ng simbahan natin. Yun ang, Hmm, yun ang birthplace ng lola ko. Napunta ako sa Masantol ng 2013, nung unang takbo ni Mayor Ginto sa politika. doon tayo Ah, nagkita. oo, inimbitahan ako dito. Pinakilala ako ni Lawrence Biray. Yung Lorenzo, dating oh. Oo, yun ang talagang kasamahan ko yun sa student council. Sir, talking about Mm. Lorenzo Viray, Mm. I still remember the date. That was July 29, Yes, 2013, 2 around days, 5:15. mga ganun yun. Yeah. Kumusta na po ang kaso? Walang nangyari doon sa kaso eh. Siyempre, alam naman natin pagka ganyan ang nature ng case, madalas walang witness. Na Eh, wala pong ano. pinagpapas. Oo. So, yun And although, talking about that, attorney, yung latest kaso na sa nangyari doon sa kapitan sa Balibago, ano pong ah, development? If you don't mind me asking. ang sinasabi sa amin ni Chief Malonzo, yun ang ating chief police ngayon ng Masantol, meron silang positive lead kasi nung time ng incident, na-cover naman yun ng CCTV. At doon sa CCTV, talagang kita naman yung muka nung gunman at pati yung plate number nung getaway na motorcycle nila, nakuha din. Yung nga lang, siyempre after nung incident, siguro nagtago.
Pero ina-assure kami ni Chief na meron silang positive at saka good lead. Yung nga lang, he is not at the liberty at this time to disclose kung ano man yung mga information nilang hawak. Baka kasi masunog. Oo. So, pakiusap din sa amin na kung pwede yung anumang information talaga na binibigay nila tungkol dito sa operation nila, ay kung pwede Confidential muna. confidential muna. Yeah. Pero ina-assure namin ng public, ina-assure ng ating PNP Masantol na hindi nagpapabaya ang ating kapulisan. At in fact, si Mayor nga nag-offer din ng 100,000 na reward Ah, para sa sino ah, man na makakapag-provide ng information that will lead to the arrest of the perpetrators. so, ibig po Pero, sabihin, ang munisipyo ang nag-offer, ano? oo, nag-offer Ah, ang munisipyo natin ng okay. 100,000 pesos. Sandali po, attorney. Hindi raw tayo Mm. naka-public. Do you see us in public, mga kaibigan? Sabi po ng sekretary niya, si Patricia, hindi tayo naka-public? Hindi po ba tayo nakikita sa public? Hindi ko alam, hindi ako, Any comment, Prof, sa ating mga nanonood? Naka-friends lang. hmm, Friends. Nakikita na? friends Nakikita lang ko daw. naman, naka-live tayo. Oo, Are we good? hindi ako, hindi ako techie, pasensya na. So far naman po, may nanonood na 29. And I think, very Kumusta na good. lang sa kanila, sa mga Ah, kaibigan natin, kasamahan, saka sa mga ano mo na naglaan ng oras para makasama natin ngayong araw na ito. Opo, iniimbita din natin ang publiko na baka may tanong ho kayo at meron tayong pagkakataon na basahin para baka masagot ni attorney. Di po ba, attorney? Oo, sige, subukan natin. Oo. Wala namang ano eh, wala namang hindi naman natin Mm, hawak ang lahat ng sagot eh. At least tinry. Mas maganda yung tinry kaysa hindi nag-try, wala kang oo. nakuha. Okay, attorney, ibabato Sige, ko na yung Sam. unang question. Shoot, sige, sana Okay po. masagot ko. Noong October 2, nagkaroon Yes. ng Sing-Sing rally. Mm. Ah, yung Masantol, Makabebe. Pagkatapos po ba nun, merong naging inisyatibo ang mga mayors sa sa 4th District or Masantol, Makabebe man lang na makipag-usap sa mga conveyors ng Sing-Sing. O Una-una, wala? okay. Nung una-una, nung nag-request ng permit ang sa Ingsing para mag-assemble sila sa Masantol, automatic yun, grinan kagad ni Mayor ang kung ano man yung permit nila. Kasi sabi nga ni Mayor, that is their right. Karapatan nila yan na mag-express ng kung ano mang kanilang sentiment tungkol nga sa issue ng corruption na involve ang government. Pero after that, ang hinihintay namin kasi yung mga conveyors, kung gusto nilang lumapit, open ang tanggapan ng ating punong bayan para harapin sila, pakinggan, at kung merong dapat gawin ng ating pamahalaan, na hindi naman magdadalawang isip. Pero Opo. kasi, for example, sa Masantol, pagdating sa issue ng flood control, walang issue ng graft and corruption pagdating sa flood control sa Masantol. Although, ang Masantol talaga ay humaharap sa napakalaking pagsubok pagdating sa flood control. Ang totoo nga, dahil dyan sa issue ng flood control, medyo kami ngayon ay naghahanap ng paraan para masolusyonan. Kasi dito sa Masantol, talagang ang problema dito, baha. Mhm. At walang anumang, lahat ng mga project namin na tungkol sa flood control, open kami dyan sa public. Kita ng public dyan. So, lahat ng pera ng pamahalaan na inilaan para sa flood control na gamit ng tama. Makikita nyo nga kahit sa limitadong budget, Attorney, kahit nakalimutan ko mag-record. Okay lang po ba? okay lang. Para Okay lang. Sige. yung mga team replay mapanood naman. Sorry po. Oo. Kahit limitado ang budget ng Masantol at napakalaki ng problema niya. Pero mo, 26 barangays out of 26 barangays lubog sa baha nung panahon ng mula July hanggang mga November, hanggang early part of December, may mga baha-baha pa rin. Pero nasolve natin kahit kapiranggot at walang issue ng anomalya dyan. Ha? Kasi open sa public kami.
wala kaming tinatago at welcome ang sino man kung gusto nilang mag-request ng document, information. Ini-invite namin sila, welcome sila. Narinig niyo yun, Hindi mga sila, kababayan, ha? Welcome kayo, maghumingi ng dokumento. Walang tinatago yes, yung munisip ng Masantol. wala Yan. tayong tinatago. Attorney, Open tayo. linawin ko lang po. Ibig sabihin, hindi nakiusap, hindi nakipagdialogo si Mayor Dan, Mayor Flores ng Macabebe, si Congresswoman sa mga conveyors ng Sainsing. Ako, pwede ko lang sabihin, pag insofar as Masantol is concerned, Hmm. pagdating sa mga conveyors, wala silang attempt na makipag-usap kay Mayor. Siguro, dahil wala namang issue ng corruption sa Masantol pagdating sa Ah, flood control. So, eh, pagdating dun sa, kung meron mang ibang issue sa ibang elected officials natin, palagi ko, hindi namin, that is not our province. So, pangihimasukan namin ng makikialam kami. Pangit naman kasi na makisawsaw. Baka sabihin, nakikisawsaw kami sa issue ng ano para lang sa exposure. Mas focus kami kung ano yung kailangan ng Masantol. ah, Nung ah, time na yon, lubog sa baha ang Masantol. Ha? Kailangan naming aksyonan yung mga karaingan ng ating mga kabalen na hindi makapasok sa trabaho, hindi makapasok sa eskwelahan, hindi makapamuhay ng normal dahil lubog sa tubig baha ang kanilang komunidad. So ang focus namin nung time na yon, hanggang ngayon, ang focus namin, iangat ang Masantol para sa susunod na mga darating na tag-ulan, hindi na natin daranasin yung dinanas natin ng 2025. At pwede ko bang i-emphasize sige na po. yung nangyari noong 2025, hindi naman unique sa Masantol. Talagang halos laganap yan nationwide, yung pagbaha. Pero pwede kong ipagmalaki na yung Masantol noong 2025, hindi natulog. Ha? Hindi namin ginawang dahilan yung baha para hindi kami kumilos. Si Mayor, hindi tumitigil yan. Hindi nag-o-observe yan ng 8 to 5 na working hours. Hindi nag-o-observe yan ng 5-day work, 24/7. Pati mga empleyado ng Masantol. Although hindi sila entitled sa overtime pay, holiday pay, weekend. Pero dahil sa tawag ng public service, lahat ay masigasig at talagang masipag na tumutugon para masolusyonan namin yung problema ng baha sa Masantol. Nababanggit niyo po yung pondo sa Masantol, sir. Meron pong kumakalat na social media information na si Congresswoman mula noong 2022 hanggang 2025 ay nagkaroon ng 4.6 billion worth of allocation. Posible po na nagkaroon ng flood control project doon sa pondong yon. Did you ever attempt to make an investigation if there is something for flood control pa sa Masantol para doon sa allocation na yan? Sa ngayon, hindi ko ah, offhand wala kasi akong alam na, ang alam ko yung sa tulay, yung sa Dalakitan, Mm. yung sa Delta Bridge. Pero hindi flood control yan. Pero yung Delta Bridge na yun, palagay ko isa yun sa pwede nating ipagmalaki ngayon Ha? Ngayon pa lang talagang, although hindi pa siya tapos, pero yung impact niya sa buhay, hindi lang ng taga Masantol, pati ng taga Makabebe, taga Kalumpit, taga Hagonoy, nakikinabang yan doon sa project na yun Aha. Yung nila Congress. Pero pagdating sa issue ng flood control, kay Congresswoman, pagdating sa Masantol insofar as Masantol is Wala po concerned, bang flood wala, control wala. amount Eh, na na-allocate sa Masantol mula noong 2022 to 2025? As far as you are concerned. sa 2020, ang pwede ko lang kasing pakialaman yung 2025. Kasi Apo. doon lang kami nag-take over ng reins ng government. Wala akong alam na gano'n. Mm. Na from sa budget. Ang alam ko, meron sana for 2026. May mga request sana kami for 2026. But Kay, did you ever attempt to create a fact-finding committee kung meron o wala po?
Sa ngayon, hindi pa kami nakapag-create ng ganyan dahil nga mas focus namin paano i-address immediately yung mga karaingan ng ating mga barangay. Lalo na yung mga nasira, yung mga check gate, na yung tubig. Kasi alam mo naman sa Masantol, di ba? Hindi kailangan tag-ulan para bumaha. Tama, Dahil lang tama doon po. sa high tide, low tide, apektado ang Masantol dyan. At dahil nga balot din tayo, palibot tayo ng tubig, dahil sa geography ng Masantol, kailangan namin i-address yan. Ang alam ko, may mga request for flood control project sana supposed to be for 2026 o kaya 2027. Pero dahil sa issue na yan ng flood control, naisang tabi. So ngayon, ang kailangan namin, magre-rely kami sa pondo ng Masantol. In fact, palagi ko, familiar ka pa rin doon sa 20% development fund. Opo. O, di ba? Yan ay nire-reserve ng batas na gagamitin mo para sa developmental projects ng bayan mo. Sa atin po, yung 20% natin ngayon for 2026, which is roughly 51, 52 million, finokus namin lahat yan sa flood control. Ay, ibig niyo Kasi, sabihin, sir, yung nadatnan yung pondo mula July hanggang December. hindi, para sa 2026, ang inilaan namin na budget dyan, yung sa development fund, na di ba 20% yan, pinakiusapan namin yung lahat ng mga barangay captain, yung mga concerned sectors na kung papayag ba sila, this 2026, i-focus muna namin yung 20% development fund para sa flood control. Hmm. Para at least maging normal naman ang buhay ng Masantol, lalo na dito sa ating poblasyon na siya yung, kumbaga sa ano, parang window natin eh. Sir, Para sa... that is highly appreciated, ano. Mm, Pero kung ang pondo lamang na masanto lang titingnan, para hindi sapat po, ano. Nagrambol ba hindi. tayo ng corroboration sa ibang bayan, kay congresswoman, kay gobernador, para magkaroon ng konkretong plano? Baka po kasi yung Si, mawala nga si, yung baha sa atin, pero lumipat naman sa ibang bayan. Pero parang, di ba ba? pagdating sa pondo, ang provincial government natin talagang tumutulong yan. Masantol, isa yan sa mga beneficiaries ha, ng provincial government natin. In fact, just last Monday, Tuesday, na-release na yung additional 5 million na gagamitin naman namin ngayon para sa Kambasiba. Anong barangay yan? Basta tungkol din yun sa part din yun ng flood control. Yung 5 million na yun, additional fund yun, nanggaling yun sa provincial government. Gagamitin namin yun. Ngayon, kung sakaling matapos namin kagad, may assurance kami from the provincial government na may kasunod na 5 million na naman yun. So Mm. ngayon pa lang, pinagpupursigihan namin na maumpisa na kagad. Yung nga lang, kailangan namin mag-comply muna sa mga certain legal requirements, lalo na doon sa mandate ng procurement law. Pero once na ma-comply namin yan, so ano kami, confident kami na by February or at least middle of February, ito mga infrastructure projects na para ma-restore muli o maka-recover ng Masantol, masisimulan na namin yan. Tsaka Mm. yung So, major so projects natin ngayon, yung National Road sa poblacion area, ongoing kasi yan eh. Pero magkano ang po ba yung target budget namin dyan, noon, attorney? 26 million. No. Pati yung sa tapat ng simbahan. Additional na 7 million. 26 plus By, 7. So at 33 million lahat. ang in-expect namin dyan, mga April, May, tapos na. Sana before ng fiesta natin, Hmm. makapasyal yung mga kabalan natin, makita nila na buhay na muli, Attorney, maganda na muli ang maganda po Masantol, yung di ba? binabanggit nyo, no? Just to Oo. make it clear po. Alam natin kung kailan nagsimula yan, pero alam po ba natin kung ilang matatapos yan? But ang ano natin dyan yung mismong road construction natin, yung renovation, Opo, opo. ayun nga, mga April, May. April, April, May. Pero may nakapaskil po na project information dun sa... meron. May nakalagay Parang doon wala kung akong kailan yung nakikita. start. Ha? Sige, Tinatanong ko si bukas Konsihal kung kailan nagsimula, kailan sino ko siyan? matatapos, magaling bayad. Walang sagot eh. Kaya, Send ko bukas sa'yo. Dapat sa okay, akin mo okay po. tinanong.
Ah, Attorney, excuse ano me. ba? Okay. Baka, Mm. tingnan natin, baka may tanong yung ating mga kababayan, ano? Tingnan natin, Ah, Wala pa. meron tanong. Meron tanong po si Brother Nestor. Basahin ko, sir. Okay lang? Okay. Oo, sige. Mangutang la po. Sabi niyo po, 276 million ang ira ng bayan ng Masantol. Ang 20% Mhm. development fund is about 55.2 million. Wala Mhm. po bang bala ang admin na bumili ng backhoe at mga truck para hukayin ang sapang Maragul o to start at Ap- least para makita ni Congresswoman Ana York at National DPWH na seryoso ang pamahalaan ng bayan ng Masantol sa flood control program. Okay, dakala salamat. Kalukurang Nestor, kayong kutang mo. Okay, Tagalog ang sagot ko. Sige po, In sige fact, po. pagdating sa purchase ng mga equipments, machineries, maliban kasi sa flood control, isa rin sa concern natin dyan. Marami tayong concern. Kamukha yung solid waste management, peace and order, di ba? Tapos yung restoration or renovation ng ating municipal facilities. Kasi ang munisipyo natin lumubog din yan eh. Maraming opisina natin ngayon ang hindi na usable. Ewan ko kung natatanda mo ang itsura ng ating Bureau of Fire tsaka yung police station dati. Ngayon, hindi na magagamit yun. Kaya kailangan i-renovate o talagang pagkukulan ng pansin. Pagdating sa backhoe, for this year, wala tayong allocation para dyan. Meron tayo, nag-allocate tayo. In fact, bibili tayo ng 2 garbage truck. Idadagdag natin. Meron tayong existing o operational na garbage truck 2. Yung nga lang, matatanda na yun eh. So, ang target natin ngayon para ma-address din natin ang issue ng solid waste management, maliban doon sa pag-iigtingin namin yung mga waste segregation, may mga scheme na ganyan, bumili tayo ng equipment para sa solid waste management. 2 truck ang target natin dyan. Ha? Tapos, kailangan din nating yung mga gamit ng MDRRMO sa disaster. Kasi lalo na nitong nakaraang taon nga, bugbog ang ating mga gamit. Yung sa MDRRMO, yung sa disaster. Ah, Hmm? so, naglaan din tayo ng pondo para makabili sila ng sasakyan na pwedeng gamitin sa operation nila. Tapos, yung ibang gamit ng kapulisan, alam mo ba ang Masantol nung abutan namin yan? Ah, with its 26 barangays at alam natin yung geography ng Masantol, hiwalay. Napakahirap rumispandi doon sa left bank, di ba? Iisa lang ang mobile natin. Opo, opo. I still recall that one. Ngayon, so naglagay din kami ng pondo dyan para sa Hmm. assistance naman sa PNP. Kasi nga, maliit ang budget natin pero napakaraming It's concerns, a matter of sectors. priority, di So, ba? hindi. Oo, kaya lahat yan pinaglaanan namin. At maganda rin, pwede bang ibalita ko rin na Sige po. yung dialysis center natin, mag-start na rin ang construction No. this month. Ha? Ano po ba yun? Pondo I-start na ng rin. munisipyo yun? Or Ano yan eh, parang hindi naman joint venture. Itong provider, siya ang mag-ooperate. Tayo, ang sagot ng munisipyo dyan, space. Maglaan tayo ng space. Sila magtatayo ng sir, what do you building. mean by joint venture? Anong company or joint venture Ang kausap natin, organization? Hydromed. Hydromed. So, Isang dadaan private. po ba yung pondo sa munisipyo o Hindi, sila yung magpapagawa? wala Wala. tayong pondong, walang pondong gagamitin mula sa Masantol. Ang pinakano natin diyan, lupa. Mag-provide tayo So, ng walang lupa. trust fund na pupunta sa Wala. bangko ng Masantol? Wala. Ang ano diyan, tatayuan nila ng building, maglalagyan nila ng equipment, mag-hire sila ng mga personnel, sesweldohan nila yung mga personnel, at lahat ng magpapadialysis, 100% libre. Kasi i-charge nila yan sa PhilHealth. Pagka binayaran sila ng PhilHealth for every patient, makakatanggap naman ng Masantol ng 100 pesos. So, Hmm. walang gasto sa Masantol,
libre yung mga kababayan natin na mag-a-avail ng services nitong dialysis center, kikita pa yung Masantol. Wala Okay, tayong sir. gastos. So isa yan sa mga hindi pinupurso talaga, ongoing. Mag-i-start ngayong 2026. Sir, Hopefully, sana. makat ko po kayo, ano? Sige. If it's okay to shift to another question, is it okay po? Okay. Sige, Sir, marami. alam niyo naman na meron tayong series of episodes to interview government officials and employees. Okay. Pipigilan niyo po ba o pahihintulutan ang mga empleyado ng munisipyo na makapanayam at ipaniwanag yung kanilang katungkulan sa Bakit mo publiko? lang pipigilan? Bakit tayo pipigilan? Wala naman kami tinatago. Tsaka, pwede nyo, gusto ko nga tanungin nyo sila eh. Tingnan nyo kung ano spirit ang tawag dito. Ano Yung, ba ang atmosphere ngayon sa munisipyo? yung iba Kasi kasi di na masama. sumasagot sa akin, sir. Sino? Wala. So, so Palagay baka ko, ika ako merong instruction that do not communicate with this guy unless you're permitted. wala. Wala namang ganun. Wala. Di tanungin nyo kung ang, sil- ang sinasabi lang namin, maging totoo kayo. Kasi Yes, siyempre, alam mo na, exactly po. yung freedom of expression, may kasamang responsibility yan. Correct, correct. Hindi puro right yan. Merong accountability, may responsibility. Tama, tama Wala. po. Kami, lalo na si Mayor, walang walang instruction, memorandum na ganito. Ang sa atin dyan sa Masantol, express. Ang totoo, isa sa ilo-launch namin ngayon, yung isumbong mo kay Mayor. Oh, that's Sumbong nice. mo, sumbong mo kay Mayor. Yung nga, sa seminar ko muna lahat ng ating mga empleyado kasi lalo na pagdating sa issue ng ARTA, yung Anti-Red Tape Act, pagdating doon sa Code of Conduct and Ethical Standards, pagdating doon sa issue ng anti-graft and corrupt practices, talagang ilo-launch namin ngayon, isa-seminar namin lahat mula sa department head hanggang doon sa mga street sweeper, na lahat kayo, pagka nagtatrabaho kayo, pagsuot nyo yung ID ng munisipyo ng gobyerno ng Masantol, nire-represent nyo ang Masantol. So, pag nagtatrabaho kayo, kahit yung nakasimangot kayo, magre-reflect yan sa Masantol. May responsibilidad kayo na i-represent nyo sa ating mga kabalin na eto ang manggagawa o nagtatrabaho sa munisipyo ng Masantol, naglilingkod para sa inyo. Wala silang dapat ikatakot. Wala pong Kung dapat interview, ikatakot. Okay. wala. Kinikilala namin ang kanilang karapatan na magbigay ng opinyon, ng kanilang saloobin. Yung nga lang, siyempre, may limitasyon yan. Kung lahat ng sasabihin nyo, dapat kaya nyong panindigan at kung kinakailangan, kaya nyong suportahan ng ebidensya. Basta Pero hindi wala. tayo lilihis sa katotohanan, attorney. No fear of, tawag dyan, parang consequence na dahil sa napikon, hindi ganun. Yun nga lang tayo, tatawid tayo, mamamaybay tayo sa batas. Kung ano yung Aha. sinasabi ng batas, dun tayo. Sa Masantol, yun ang ano namin ngayon, yung template. Ano ang sabi Bagsakin ng tutu, batas? ne Sundin tama. attorney. Wow, mo to, makatod. Ha? Tuto at makatod, ka rin tamo. So, Mayor Dan Ginto, ah, very accommodating ya, kareng komento, kareng puna. Uwa, ano naman Agad bipapansin mo? hindi siya agad nagagalit. Hindi niya, Say, bro sabihan na attorney, vengatibo, makanya. eh, nag, Talina man. ang tatanungin ko nga sana, naging mayor siya ng 9 years. Naging vice mayor siya ng 3 years. At ngayon nga meron kaya ang isang tao man lang, kabalin natin na pwede magsabi na nung nag-comment siya, binalikan siya ni mayor. Aha. Ang, sayang nga, dahil isang buwan lang tayo nagkasama nun eh. Oo nga po Pero eh. makikita, meron ka bang alam na mayor, naging mayor ng Masanton na after niyang manalo nakakompleto siya ng 9 years. Tapos nag-vice mayor. Tapos nakabalik uli. Meron ka bang Tama. alam na, meron kang alam na ganun? Or may alam ka ba na mayor ng Masantol na dumating na walang kalaban?
Kasi nga, Okay. reflection yun ng pagkatao niya eh. Paano niya tinatanggap yung mga sentimiento o puna sa kanya. Hindi niya, meron ka bang alam na nung pag-assume niya ng office, yung mga department head o empleyado na identified sa kabila na tinanggal niya? So, attorney, walang dahilan kung Wala. bakit hindi papayag ang isang department head o empleyado ng munisipyo para ating ma-interview. Wala. Wala akong alam na dahilan na Okay, okay. Got ang it po. ang inaano ko lang sana sa kanila, kung ano, magsabi sila ng totoo. Huwag sana nilang haluan ng politika kasi ang unang mensahe ni Mayor nung manumpa siya at mag-assume ng office, tapos na ang politika. Aha. Ang politika, during campaign lang yan. After that, nandito tayo maglingkod. So Ngayon, you kung talk may comment about kayo, tapos na ang tinatanggap politika, namin yan. attorney. Meron po bang Up, attempt na kailan po ba huling or meron bang pagkakataon na nag-usap si dating Mayor Tonton at si Mayor Dan Ginto? sa akin, as far as my personal knowledge is concerned, nung Ah, turnover, nandun talaga siya. At turnover. maganda. Maganda yung That's good po. occasion. No? That's good. Oo, maganda. Talaga makikita mo na walang politika. Tapos maganda ang ano natin sa Masantol. Kahit yung mga dating mga barangay identified doon sa ano, panahon lang ng kampanya yan, sabi ni Mayor, tapos na eh. Oh, maglingkod tayo, magtrabaho tayo. Yun lang ang pakiusap ni Mayor. Kahit ayaw nyo sa akin, pero para sa kabalin natin, magtrabaho tayo. Tanungin nyo, Okay. kung meron isang kapitan man lang na may sa development fund, di ba? Lahat ng mga barangay meron, binigyan ng budget. At lahat yan nirelease. Kakampi o Attorney, kalaban nung panahon ng kampanya, lahat yan na-release. Wala kaming question, inipit kahit attorney. isa. Hmm. Paano ninyo sinisiguro na ang desisyon na ginagawa ng munisipyo ay nakabatay sa kapakanan ng mga mamamayan? Una, pagdating doon sa pondo, kunwari yung 20% development fund, kinukonsulta namin yung sektor na apektado o na kung saan nakalaan yung pondo na yan. Lagi Ano anong part sektor ng po, ating engineer? decision making yung public consultation. Mm. So you do Excuse me. public consultation on a regular basis? Isa yon sa mechanism ng decision making natin. Kailangan, kung meron tayong target na sektor na beneficiary, makonsulta din sila. Hindi yung mag-iisip lang tayo, yung table lang dito, paplanuhin natin sa lamesa without taking into consideration ano ba opinion ng iba. Plus, regular ang ating meeting, hindi lang sa mga department head, ulit, yung mga sektor. Kami, kinikilala namin, nire-respeto namin yung karapatan ng bawat sektor na dapat na pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan. Kaya sa paggamit ng ating pondo, kung ano yung para sa kanila, nire-release namin para sa kanila. Kung ano yung para sa senior citizen, release namin yan. Sir, Para you're sa talking about that, PWDs, yung pagre-release ng pondo, dating ba parang ayuda, ganun? Kasi may kung nakita ano akong yung... video, ang Mm. daming nagsalitang politiko bago i-distribute yung ayuda. Ba't ganun? Tingnan nyo nga kung sa mga ayuda namin, kung nandun ba si Mayor, sa mga payout, na hindi na pupunta. Actually, sorry to say, attorney, may Mm. nakita Mm. akong picture na hawak ni Mayor yung mga cheque at dinidistribute. Hindi, kasi yung sa ano ba yan? Sa chronic patients yun. At yun, ang nag-request sila. Oh? Hindi si Mayor ang nag-request. Yung Okay. mga tao, yung nag-request na pwede ba magpa-picture sa inyo, Mayor? Ah, pero hindi po ba pwedeng ang munisipyo ang pupunta sa kanila at hindi na pupunta yung recipient o beneficiary? Ang isa sa gusto naming ma-implement this year ay yung digital payment. Okay. Merong That'll be ordinansa na nice. yan at dapat implement na namin noong November. Basta yung nag-assume kami, yung nga lang, kailangan ng implementing rules and regulations. Pinadrap namin yan. Tapos sinabit namin sa Sangguniang Panlalawigan. Nung bumalik na ngayon, pwede na naming implement. Kaya kasama yan sa priority namin this first quarter na yung digital payment ng mga financial assistance. Kasi nga, lalo kung magagaling ka sa left bank, usapang kawayan. Para makapunta ka ng munisipyo, balikan, gagastos ka ng 1,000.
kung bibigyan ka ng 2,000, 3,000 na financial assistance, bawas na kagad yung 1,000. Pero kung by way of this digital payment, lalo na kung kumpleto naman na lahat ng requirements, makakatanggap ka ng message So you have the mula plans sa for ating, that, attorney? ah, At may plano po tayo doon. may batas na tayo para doon. Kailan po natin i-implement sa munisipyo ng Ang Masantol? target namin is this first quarter. Yung nga lang, siyempre may mga requirements doon eh. Step by step, may mga, Complying all the requirements. Kailan po yes, yung mga natin yun? this first quarter, kung kaya natin. Kasi, yung database, yung, pasensya na, yung mga technicalities, hindi ako masyadong, tawag dyan, hindi ko kayang ipaliwanag na mabuti. Pero kasi, kailangan mo pang kumuha dyan ng parang service provider, ganun. So, kukumply namin lahat yan. Ha? Tapos, siset up natin So you'll try yung, this first quarter. Ibig yes, sabihin, isa anong buwan? yan sa, ha? Anong buwan po ang target natin? Mahirap magano. Pero pwede pong first quarter na lang. Ang first quarter hanggang March eh. Di Hanggang hanggang March March. 31. Okay po, Hopefully asahan po natin yan, by attorney. March, in place na yung digital payment natin. Para yung mga kababayan natin, lalo na yung mga nasa coastal barangays, hindi na nila kailangan pumunta pa sa munisipyo para matanggap nila yung financial assistance. That would be great. Isn't it Mm. great? Mm. Congratulations po doon. Attorney, paano tinatanggap ng munisipyo ng Masantol o tinutugunan ng mga reklamo, mungkahi, puna ng mga mamamayan? Meron nga tayong mechanism dyan. Sabi ko, meron tayong action and complaint desk. Ha? Paano po yung So, paano po 'yan? Saan? meron kaming mga nilagay na mga parang suggestion o complaint box doon sa ground floor ng munisipyo. Isa doon sa may MSWD, tsaka doon sa mismong main entrance. Hmm. Yun nga lang, nakakalungkot. Wala naman naglalagay ng complaint. Siguro Sir, walang hindi po ba complaint. mas maganda kung magkaroon tayo ng website sa munisipyo? Pwede rin. Isa rin yan sa inano nga. Yung sinasabi nga sa'yo kanina, yung isumbong mo kay Mayor. Well, Ilo-launch namin yun but this first that's just quarter. part of the website. Yes, Yeah. magke-create kami ng gano'n. Tsaka meron tayo yung website natin sa PIO. Lahat ng mga comment doon, yung mga, although hindi reklamo directly kay Mayor, pero pag nakita namin na parang may concern, may comment, ina-address namin yun. Tatawagan namin or sasagutin namin. Kung may katanungan sila, May mga tanong sasagutin ako namin. doon, hindi naman nasagot eh. Doon sa Santol Kakausapin ko yung, okay, sige, okay, attorney. susunod So na asahan po interviewin namin mo yan, ko. attorney, ha? So Hindi, kayo po yung administrator nun? hindi pa Kayo ako po yung nun. administrator nun? Ako na ba? Hindi po, Nag-assume kayo ako. po ba yung administrator nung Masantol PIO? Hindi ako. Meron tayong naka-assign doon na personnel na siya lang in charge doon. Ngayon, ang sa akin lang, Okay po. kunwari may mga comment na nangangailangan, meron tayong team na inaayos yun tapos sinasubmit kay Mayor. Next question, sir. Paano Yes, niyo sir. sinusiguro na ang pagsunod sa mga batas, patakaran, gaya ng full disclosure policy ay nako-comply? Meron tayong, maliban doon sa weekly meeting with with the department heads, nire-require ko rin sila na mag-submit sa akin ng monthly na accomplishment nila. Tapos, maliban doon sa sila mismo, ini-require ko na reviewin lahat ng mga batas na para sa kanilang opisina ay patupad, nire-review ko rin ano ba yung mga nire-require na, for example, ng local government code. Ano ba nire-require ng civil service, ng COA? Ano yung mga information na dapat nating i-post sa mga bulletin board? Pinagdadagdag ko nga sila ngayon ng mga bulletin board, lalo pagdating doon sa mga bidding, sa mga procurement. Mhm. Kailangan, sabi ko, maglagay tayo ng separate na bulletin board dyan. Ilagay natin sa 3 conspicuous places. Maglagay tayo dito sa munisipyo, maglagay tayo doon sa kung saan yung mga tao ay madalas Pero sir, na. sinasabi ng full disclosure policy, Memorandum Circular 2024-021, Yes. kailangang mag-post dun sa portal ng DILG. Meron tayong ganun na. Nagpo-post kami lahat. Nagtatanong po ako sino po ba in charge doon? Si Karim Bispo, no? Karen ba? Si Karen. Si Karen siguro. Pwede po ba natin isa yung link para makita natin?
Hindi ako marunong. Hindi po ba dapat, Sa susunod, attorney, pwede ba? hindi po ba Kailan? dapat, attorney, alam yun ng mga kababayan natin, yung link to see the budget, to see the liquidation, to see the utilization, and other reports? Wala kasi sa akin ngayon, wala sa tabi ko ngayon itong mga person concerned. Aha. Kung alam ko lang sana ni-require ko sila No, na no. nandito. Is it okay Ha? to send it to me and then we post, attorney? Yes, At okay yes. din ba na i-post dun sa Masantol PIO? Nang sa gayon makita ng mga kababayan natin magkano ba ang budget, ano bang allocation ng health services, social Ma- services. Maganda yung ano mo na. Sige, bukas kausapin ko sila. Papatawag ko sila kahit Sabado. Para i-send sa iyo yung mga link. At bukas Kasi ang makakapanayam unahin. din po natin si Sir John actually dun sa full disclosure policy, sir. Para Okay. may paliwanag Gan- niya paano yung mga reports na makikita doon, bawat kailan dapat nagpo-post ng reports doon, at mm, yung sa DILG, si Jan ng yes sir, DILG. yes sir, Yan, yeah. tama. Oh, Sir John yan. is very accommodating naman po. At isa yan sa ano natin. Yan, mga kapuri-puri din yan si ano, napakasipag niya. Ha? Sir, Kasama din namin. next question. Ano yung Mm. hamon sa pagpapatupad ng mabuting pamamahala sa pamahalaang lokal? Yun. Unang-una, yung conflict. Siyempre, ibang tao, ibang sektor, may kanya-kanyang priority yan. Mhm. Pag hindi mo mapagbigyan, yung isa kagad, at unahin mo yung isa, medyo mini-misinterpret nila yan. Pero isang mahirap din na issue dyan, yung pagka gusto mo ipatupad yung tama, marami nagre-react. For example, yung traffic management. Ha? Pagka pinagbawal mo yung pag-park doon sa mga dapat hindi pinaparkingan, mamasamain ka dyan. Yung sa management ng public market natin, kunwari mga sidewalk vendor, paano mo ibabalanse yung katwiran ng isa na ito lang ang hanap buhay namin, tsaka yung reklamo naman ng iba na nagkokos ng traffic yan. So, babalanse So mo yung mga yan. you need to enforce the law. So, pero kailangan mo talaga dyan political will. For Aha. example, nung November 1, lahat ng sementeryo natin lubog. Tapos marami dyan for sale. Siyempre, yung reason nila, gusto namin dalawin yung mahal sa buhay namin na nakalibing dyan. Kaso sa tingin, ang utos ni Mayor noon, 1 month pa lang, pina-ocular niya lahat ng semento, safe yung sementeryo. Safe ba na pasukin yan? Hindi Aha. lang yung hindi lang yung sa malalim yung tubig, kundi yung dahil nga matagal na na-impact yung tubig, safe ba sa health? Oh. So, nagbuo siya ng team noon at checkin niya. Yung nga lang, marami pa rin yung matigas na ulo na kahit sinasabi namin na delikado dyan, wag na siya. Naglagay kami ah, ng mga cautionary tape, mga yellow ganyan, para i-identify yung mga lugar na sa tingin namin ay delikado. Kinabukasan, tatanggalin yung mga tao yan. Sinasabi, wag lumusong, lulusong pa rin yan. Sir, Sabi, wag sir, ka magtambak. talking about the transportation, actually, Mhm. is it okay kung sabihin ko sa inyo na meron daw empleyado diyan na sobrang pagsigaw dun sa mga motorista diyan. Nabalitaan niyo Kung po ba ano, yan? sana, kung natatakot, kahit sa akin nga, in-encourage ko sila kahit magsampas, mag-file sila o mag-submit sila kahit anonymous complaint. Hindi nila kailangan i-identify yung sarili nila. I-identify nila yung tao, kailang ginawa, anong ginawa. Action na namin yan. Ako kasi ang Mhm. inaano ko sa mga officials natin ngayon, ang ina-adapt ko yung parang sa ombudsman. Ang ombudsman kasi, pagka nagreklamo ka dyan, hindi kailangan na i-disclose mo yung identity mo as a complainant. Aha. Sufficient lang na ma-identify kung sino yung nireklamo mo at merong sufficient basis yung reklamo mo. Pag nakita namin na gano'n yan, action na namin yan. We will not tolerate any wrongdoing So or kahit act. kaalyado, kahit Wala supporter ni tayong Mayor sa eleksyon. Ay lalo na kung supporter ka ni Mayor kasi nung kampanya, sama-sama tayong nangako sa mga tao na So wala maglilingkod tayong tayo. kikilingan, attorney. Wala tayong kikilingan. Ba't naman tayo kikilingan?
Ang kinikilingan natin, yung kung ano yung sinabi ng batas. Kailangan doon tayo pabor. Yun ang guide natin eh. Doon tayo Okay. sumusunod. So, attorney, Hindi tayo asahan po natin maliligaw. yung full disclosure policy link Of course, para yes. makita ng mga Bu- kababayan natin ang budget, Bukas, ang yan ako sa'yo. liquidation, ang utilization. Attorney, Ma balikan ko lang yung oh, website. Kailan niyo po sige. balak gawin yun? Website. Yeah, Meron tayong website, di ba? Page lang yun, no? Yung PIO page. Sensya ka na, website po hindi ko mismo lang. na kung saan nakalagay ang executive order, ang resolution, ang ordinance, ang mga Ah, activity, ang program, ang plans. yung sinasabi mo, yan yung kausap ko nung isang araw. Naghahanap, may nagpapano ko ng service provider, nagagawa nga ng sariling, ah, ah, ano ba yan, account, ang masantol na kung saan, kung interesado ka, for example, mag-invest sa masantol, punta ka dito, makikita mo yung, ano ba ang masantol, ano ba Correct. yung commerce. So Yun ang lahat ng dinedevelop, information yun sa ang Masantol, dinedevelop namin makikita natin ngayon. doon. Yes, yan ang dinedevelop namin ngayon. Ah. Meron akong initial na discussion, dalawa na. Pero iano ko muna kasi sa back yan eh. But Kailangan, have you requested an ordinance for that? tingin ko hindi kailangan ng ordinance eh. Pero Ah, kung mga kailangan police kami ng budget, pwede kasama po dun siguro. sa ordinance na kung sino ang tatao doon, kung Wala pa tayong magkano ganun. ang budget, kung ano Wala yung pa mga ipopost, tayo. kung ano yung charge, Ang kailan alam ko kasi, effectivity. ang i-apply namin dyan, yung Freedom of Information Act, yung provision nun, yun ang i-apply namin. Tapos kung ano yung mga information na dapat accessible sa public. Kasi meron din na, i-consider din natin yung Data Privacy Act, di ba? Aha. So meron mga certain information that may kailangan ka muna i-comply bago mo makuha. Pero yung mga kamukha yung utilization ng mga funds, yung tungkol sa procurement process, mandatory ng batas yan. Kailangan i-post namin yan. Ngayon, so kahit wala pa kaming ganun, pero lahat ng mga notice, lahat ng mga records yan, pansamantala, ang ginagamit namin ngayon, yung PIO, Masantol PIO page. Ang directive ni Mayor dyan, lahat ng dokumento, kontrata, post dyan. So dapat po, attorney, nakalagay din dun sa full disclosure policy link ng DILG. Yes. Kaya in fact, nag-request na ako kay Sir Jan ng DILG na magkaroon kami ng meeting kasi nga gusto kong malaman, meron ba kaming nakakaligtaan pa na dapat naming matugunan so para sa executive order, circular, issuances ng DILG at ng iba pang mga national government offices para sana hopefully target ko dyan, this first quarter, ma-comply namin lahat or at least ma-place namin in their proper setup. Attorney, banggitan ko lang yung memorandum circular ng DILG Mm. 2024-021. Yun po yung revised implementing rules and regulation dun sa full disclosure policy. Kung pwede niyo pong bisitahin, sir. Yes, iano ko yan. Ito, Okay, sir. sinasabi ko sa secretary ko na pakinggan, take note at babalikan kita dyan. Ha? Sir, hindi lingid sa inyong kaalaman na ang presidente, PBBM, Vice President Sara, mga senador, Mm. congressmen, ay ginawang public ang kanilang salin. Mm. May Meron pang, may balak po ba tayong kanina, tumugon doon? Na isa kanina publiko lang, ang salin ng mga public kanina, officials and employees? yes, kanina lang naglabas na kami ng memo na nire-require, ina-advise namin lahat ng officials and employees of Masantol, including barangay official, na i-prepare na nila at i-submit nila ang kanilang SALN. At ang deadline na ay February? Right, honor before that. Before February 28, kailangan ma-submit na nila yung kanilang mga kami ng template ng mga yung mga forms. Sinend namin sa kanila para sana maraming hintayin yung deadline ma-submit. At ngayon,
kung sino man sa mga kababayan natin ang interesado makakuha ng kopya niyan, sa tamang proseso, bibigay namin. Okay. Sa tamang Gusto mo proseso, ng, ano, attorney? meron tayong, padadala Kung kita ng sulat namin na magre-request gano'n. po No? ako, okay lang? Yes. So, kanino po i-address? Usually, ang custodian niya ng HR. HR po. So, sa Yes. HR po i-address. Doon ka Hindi mag-request nadadaan na. sa inyo. HR ang, may ano, So, gusto wala ba kayong approval lumampas? doon. Hindi nyo sasabihin, Kailangan mo, wag bigay. bakit? Okay. Public Malinaw, record malinaw yun po eh. tayo, no? Attorney, no? Public record yun eh. Yun ang, Okay. Kasi dati, ay, kung gusto ng public official and employees po, ano? hindi. Kung Yun ano yung ang ating sabi ni Ombudsman Martires. Pero may bago ng regulasyon ngayon, eh. iba yung sa ombudsman sa ano, iba yung masantol. Iba yung may Okay. masantol. So, Sa sa masantol, HRMO po, ano? yes, sa masantol, Okay, attorney. ano yung sa Attorney, batas, yun, kami. siguro huling tanong na to. Or baka pwede pa tayong tumingin dito sa ano, sa Sige. sa mga nagtatanong. Yung nga lang kasi ako ano yan, nagkayatan. Okay. Yung pag-park daw nila na hindi naman nakakaabala pero binabawalan pa rin. Ano 'yon? Nagpa-park ng Hindi 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 ko alam nakakaabala. yung specific. Mahirap Sino po ba in sagutin charge ko. nyo, sir, sa ano, sa traffic management? Sa ngayon, ang talagang in charge dahil wala po. Sa plantilla natin, meron tayong nakalagay na traffic management officer. Pakante yun. Wala pa kaming tao nilagay dyan. Sa ngayon, ang nag-implement dyan yung GSO. Ah, GSO. Headed by GSO ni EJ. Kilala mo si EJ? EJ. Dati siya sa PNP. Ngayon siya lumipat na at siya ang ano natin sa GSO. Si ano po, Tapos sir? Si ano yung role niya? If I may ask. Si Sir Dimans. si Dimans, ano yan, parang volunteer natin. Ano po, ano po? Volunteer. 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 Kasi hindi ko pa masyadong kabisado yung masantol kaya nagpapatulong ako sa kanya pagdating lang doon sa mga lugar. So nagpipid siya sa akin ng mga information. Actually, sir, Dating official. this question, That's, pwedeng hindi nyo sagutin, pwedeng sagutin nyo. Okay mm, lang po ba? Noong po sige. kampanya, alam ko kasi si Mr. Bernie Guibarra, siya yung in-expect na maging administrator dati. Sir, wala akong against sa inyo, ha? Mm, All due respect. Hindi po ba siya na-operan na maging municipal administrator? in-offer sa kanya ang posisyon na yan. Did he decline it Yung, or? sabi niya kasi yung pamilya niya ata parang ayaw na mag-municipal administrator, mag-administrator siya kasi nga request ata nung anak niya yun. Kaya sabi niya willing siya mag-assist. Pwede siya siguro consultant. Pero yung municipal administrator nag-beg off siya. Pero sabi niya, pero hindi ko iiwan si Mayor Ginto. Lalong hindi ko iiwan ng Masantol. In fact, hanggang ngayon, consultant na pagdating sa infra. Lalo na doon sa pagmomonitor at pagmomonitor ng mga projects. Yun ang role niya ngayon. Pero Monitoring po siya. sa kanya talaga unang in-offer ni Mayor. Sir, di ba ang consultant pag hindi ka tinatanong, hindi ka nagsasalita. Hindi, kasama yung nagpo-propose ka. Okay. Nagbibigay ka ng consultant eh. So, yun ang role niya. Hindi siya ang nag-i-implement. Hindi siya Hindi. nagmo-monitor siya. Sino po nag-i-implement, sir? Municipal building official na si Engineer Gary Biray. Engineer Gary Biray. Talking about Oo. Engineer Gary Biray, sir, paano ko ma-access yung contact kay Engineer Gary? You know? Sabihin ko siguro siya sa Monday ko na makakausap yan na kung pwede i-provide Oo po. niya kasi yung mga ganyang Gusto at rin least yung natin siyang official, sir, interviewin eh. yung official website niya. Hindi ko Or makita yung office. sir, yung Facebook niya. Kasi Page lahat ng mga or timeline. head ng offices, ni-require ko yan na mag-submit sa akin ng kanilang mga email address na gagamitin nila in connection with their official function. At yun kailangang
i-disclose din sa public. Kasi ano yan eh. Kung may kailangan yung public sa kanilang office, pwedeng makipag-communicate sa kanila doon sa official email addresses nila. And I will provide you with that. Oo. I will Maganda, instruct maganda po. my staff. Pwede pong i-post yun sa Masantol PIA habang wala pa tayong website Oo. para alam naman ng tao paano sila kontakin, sir, ano? Makikita mo yan. Baka next week lang. Lahat Okay, ng mga sir. discuss natin ngayon, Ah, i-deliver ko. pwede pa ba magtanong ng isa, sir, sa viewers natin? Sige lang. Okay lang. Salamat, sir, for accommodating, ha? Tagal kitang di nakita, hindi nakausap eh. Ano, sir? Pero ano, hindi tayo tumatanda. Ano, puro puti na ang buhok at may sayati ka pa. Okay. So, Sir, mm, ano po yung mensahe ninyo sa ating mga kababayan, sa mga mamamayan ng Masantol, in particular, hinggil sa kanilang papel para sa mabuting pamamahala? ito, mensahe din to ni Mayor. Na una sana, maunawaan nila na yung mga ginagawa ngayon ng ating pamahalaang bayan ay para sa kanilang kabutihan. May mga inconvenience ngayon, lalo na mga ongoing construction projects sa ating mga kalsada. Pasamantala, magkakaroon niya ng discomfort, pero in the long run, para sa kabutihan ng lahat yan. So, so far as yung mabuting pamahalaan, alam mo yung pamahalaan na nagde-define din dyan yung mamamayan eh. 'Di ba sabi nga ni Jose Rizal, kasalanan ng mamamayan ang masamang pamahalaan. Tayo ang pumipili sa ating pamahalaan din. Mhm. Ngayon, pagka inupunan natin, sana naman suportahan natin. Pagbigyan natin na magampanan niya ang kanyang ipinangakong misyon, bisyon para sa kanyang bayan. Sa amin, hindi ko naman pinagmamalaki o pinagyayabang na mula July hanggang December, hindi naman nagpabaya si Mayor Ginto, sila Vice Mayor, ang ating mga konsehal, ang ating mga barangay officials na talagang hinarap yung hamon. At doon, kaya namin nagawa yan dahil sa suporta din ng mga mamamayan ng Masantol. Mhm. So, isa sa key ingredients ng mabuting pamahalaan, yung pakikipagtulungan, ang suporta ng kanyang mga mamamayan. Hindi ho kaya ng mga nanunungkulan lang yan. Ngayon, ano bang suporta ang kailangan namin? May batas kasi tayo na pinapatupad, na ipatutupad. Sana makiisa sila doon sa pagtatapon ng basura. Alam nyo, ilang milyon ang nasasayang natin sa paghahakot at pagdidispatcha ng ating basura. Pero kung makikipagtulungan ng ating mga mamamayan, malaki ang matitipid natin. At yung matitipid natin, magagamit natin sa ibang mas kapaki-pakinabang na bagay. Yung mga proyekto naman natin na ginagawa, sana naman, huwag nilang sirain. Pera ho ng bayan yan eh. Oh. So, ang sikreto pa sa akin ng mabuting pamahalaan, Mhm. hindi nagsisimula at natatapos sa nanunungkulan yan. Kasama dyan yung pakikiisa, suporta at tiwala ng kanyang mga mamamayan. Bukas po ang pamahalaan natin para makinig at rumisponde sa totoong karaingan at pangangailangan ng ating mga mamamayan. Pero yung iba, hindi po kami namumulitika. Wala kaming panahon dyan. So yung mga karapat dapat na aksyonan namin. Wala po kaming pinipili. Kakampi, kalaban. Wala po kaming kakampi, wala kaming kalaban. So ang mga Meron kami. nagtatanong, attorney, ang Mhm. mga pumupuna, ang mga gustong magtanong ay hindi ituturing na kalaban. Wala po kaming kalaban. Okay po. Lahat, meron po kami pinaglilingkuran. Ah, ang mamamayan. Mamamayan ng Masantol. Kailangang igalang ng mga mamamayan ang mga namamahala sa bayan sapagkat sila'y pinili ng Diyos. Tama po ba? Tama po yun. Sa amin, ang hinihingi namin sana yung respeto sa posisyon. Ha? Pakikipagtulungan. Ah, Hindi po kaya ng Masantol na ibigay lahat kaagad. Pero hindi po kami tumitigil. Lalo si Mayor.
hindi ho tumitigil sa paghanap ng paraan na matugunan ang pangangailangan ng kanyang mga kabalin. Kailangan igalang ng mamamayan yung mga namamahala kapag hindi naman ginanap o ginampanan ng mga mamamayan ng kanilang ng mga halal na opisyal ang kanilang katungkulan, hindi po ba sinasabi sa Jeremiah 23:1, Hmm. di ho ba na katakot-takot ang mangyayari sa mga namamahalang walang pagmamalasakit sa kanilang nasasakupan. Hindi ko kayang, mahina ako sa actual na verse, Okay. pero alam ko yung Okay, ano. attorney. Maraming Oh, maraming salamat po sa attorney, pwede ay, ba tayong maging suki dito sa kung di ka pa, talakayan? Wala kung naman di tayong ka, makakausap, kumisan eh. kung di ka nagsasawa sa akin, edi, Oo, hindi. Hindi po kapilang tayo kamuli magkasa. Santol. Magbalik bayan ka pa, Kenny. Maraming Hinano thank you pa. po. Okay, Oh, wala na po tayong gusto sabihin sa ating mga kababayan. Final word. wala That's na. it. Masaya ako na ano. Pero sabi, yung pamahalaan po natin para sa inyo yan. Yung munisipyo natin para sa inyo. Wala kayong dahilan para matakot o mangiming magsalita. Open kami makinig. Lalo na kung totoo, tama, at dapat action po namin yan. Hindi po konsentidor si Mayor. Walang Pati ang kinukontinue. mga empleyado ng munisipyo, malaya silang magtanong kay Mayor. Magbigay ng Tanungin mo. opinion. Magtanong ka kung merong empleyado doon na takot kay Mayor. Wala nga ata eh. Wala. At hindi Oh, namin kailangan matakot sila kay Mayor. Ang hinahanap namin, respeto at suporta. respeto. Tama, tama Ah, po. Respeto. Mas maganda yon. respeto at suporta. Nire-respeto mo ang iyong pinuno. Okay. Attorney, maraming maraming salamat po at hanggang sa muli po. Hanggang sa muli. Sige, maraming salamat, God bless po. Robin. Naway Okay, maging thank you. source tayo ng pag-asa at galak sa isa't isa. Sa pamamagitan ng tulong mo, kailangan ka rin ng masantol. It is the Ha? Lord daw po. Salamat. Thank Okay. you. So purpose naman po natin is makatulong din eh. Salamat po. Oo, Salamat. ganun din sa'yo. Okay. Mga kaibigan, iyon po si Attorney Jose Isagani Gonzales, ang Municipal Administrator po ng Municipality of Masantol. Konting bati po tayo. Ah, ano po ba? Tingnan po natin yung hindi tayo naka-live, hindi tayo naka-public. Hello. Ito po yung anak ko. Gusto na rin mag-live podcast. Later na. Okay. Patingin po natin yung mga nanood. Si Raymond, Dimitri, si Jen, San Pedro. Ano ba? Saan ba natin ito makikita? Hindi tayo teki eh. Ito. Tingnan natin. Si Percy. Sis Percy. Chico. Elsa Maria Bier. Roberto Bondo. Tito, kumusta po? Marlon Manansala, Cristina Muñiz, Rodman Bondok, si kapatid, Lorle Raisunga, Lourdes Balingit, Maricela Caparas, Charles Danganan, Brother Bats, Jen, si Engineer Femi, ah, Kailong Pahardo, Edelfonso, dito ka na. Hello, say hello. Hmm. Si James, Brother James, si Brother EJ, Drew, si Sir Ray, sino pa? Si Brother Reb Egner, Jason Tiglao, um,
si Brother Elvin, si Det, Liberty, Ate Liberty, kumusta po? Si Ann, si kapatid na Wana, sino pa atin? Ah, si Patricia Ann, si Erlinda Gold Castro, si Brother Nestor, Ferry, si Lilibet Dison, si Ate Det, Ralph, si dating Vice, Ralph Nulu. Vice ba ako siya? Alam ko Vice eh. Leonardo Buhayin, Justin Dave, Justin, si Brother Aristotle, Jap, si Sliney, kumusta? Si Salet, Pari Mario, Robert, si Tony. Then, sino pa? Si Cyril Sunga. Hello, Sai. Pinsan po ng asawa ko. Si Marianne, kumusta? Gadi. Ana Mor Bonifacio. Saka si Brother Nicolas Bautista. Mga kaibigan, bukas po meron tayong live podcast ulit. Pag-usapan natin yung um, full disclosure policy ng DILG. Para malaman nyo kung paano nyo makikita yung budget ng Municipality of Masantol, supplemental budget, utilization reports, development fund, at marami pang reports na pwede nyong i-access sa kanilang portal. So mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pasensya na po, hindi ko labasan lahat yung ano. And I'll check kung bakit sinasabi niyo po na hindi public. I'll check it out. Thank you for that message po. And God bless po. Have a good night. Hanggang bukas po. Salamat, salamat. Bye-bye.